Okay, so yung for each loop naman. So for each loop, so there's also for each loop in which execute to the truth element in array. So ang definition niya, ang meaning, kung maglo-loop kayo sa array, hindi pa natin napag-aaral ng array. So ito yung array, example to ng array. Gagamitin natin yung for each. Hindi natin gagamitin yung for loop. Pwede din natin gamitin yung for loop. Pero kung i-declare natin ng for each, tas dot length, gagamitin natin yung dot length para malaman natin kung size ng array sa second parameter, di ba? Ano yun, ang pangit basahin yun. So mas madali yung for each, kaya ginawa nila yung for each para sa array. Alam natin na array to, so kahit hindi na natin tignan tong variable na to, ito yung array. So alam natin na array tong ano na to, variable, kahit hindi natin i-check yung program na basta itong for each depende sa programming language, gagamitin talaga yung array sa yung for each gagamitin sa array. So ayun yung ibig sabihin lang yun. So ba't nila ginawa yun? So yun, para may for each loop na. So ganun din. So loop din siya. So kahit ano loop, parehas lang din. So ayan. So yung for each na syntax, tatype nyo yung for each, i-declare nyo yung string, tapos yung array in programming. So in dito sa array na to. So ayun yun.